Ayan. Thank you very much. Binasa na po ng kapatid yung ating pong teksto. Ngayon po, magbe-verse by verse po tayo mga kapatid. 1 to 12. No? So, gusto ko pong simulan yung aking yung pag-aaral natin sa isang kwento. Yung kwento ng mga nagtuturo sa amin nung kami mga bagong mananampalataya. Palamang, no? Alam ko yung iba sa inyo, alam na yung kwento nung ang bibe, no? So, ang kwento po nito, si Juan, isa pong bata, no? Mahilig siyang maglaro. Nung panahon na hindi pa uso yung mga gadget, yung mga cellphone, ang laro ng mga bata ay yung naninirador, mga kapatid, no? So, ang ginawa niya, kumukuha siya ng mga lata, at yung lata na yun, nilalagay niya sa mga kahoy, tsaka niya tinitirador. Accidentally, natirador ni Juan yung bibi ni Mang Pedro, no? Ang ginawa ni Juan, dali-dali siya tumakbo, kumuha siya ng kahoy, at inilibig niya po yung bibi. And then, palinga-linga siyang umuwi sa kanilang bahay. And then, kinabukasan, nung pauwi na siya galing sa eskwelahan, nakita siya ni Tani. No? Juan, parang gusto kong kumain ng burger. Hello? 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 Nawawala. Hello? Sorry. Hello? Hello? Wala. Ayun. Sorry po. Medyo may technical. Mag-verse by verse pa naman tayo. So, gano'n po, kinabukasan, nang pag-uwi niya sa school, nakita siya ni Tani. Sabi ni Tani, Juan, parang gusto ko mag-burger, no? So, sabi ni Juan, wala akong pera. Ang bibe, no? So, walang magawa si Juan kasi gusto siyang i-blackmail ni Tani, no? So halos maraming pagkakataon na nangyari yon hanggang sa maisipan ni Juan na kausapin si Mang Pedro, aminin kay Mang Pedro yung kasalanan na gawa niya. So ginawa niya yon. Kinausap niya si Mang Pedro at nangyari, pinatawad siya ng Mang Pedro. And then after a few days, nung pauwi na naman siya galing sa eskwelahan, nagkita na naman sila ni Tani. So, sabi ni Tani kay Juan, ang init ng panahon, no? Parang gusto kong maghalo-halo, libre mo naman ako. Ay, wala akong pera. Yung perang iniipon ko para sa project ko ito. Ang bibi, no? Sabi ni Tani sa kanya. Ay, nako Tani, wala nang kwenta sa akin yung mga sinasabi mo, no? Nagkausap na kami ni Mang Pedro at pinatawad na niya ako. Ha? Ganun ba? So, malungkot na umalis si Tani, no? So, alam niyo po, itong istorya ito, bukod sa malapit sa puso at isipan ko, no? Nung una pa lang po kami binabible study, nila Kuya Topay noon, talagang tumatak na po sa isip ko to, no? Dito po iikot yung pong topic na pag-uusapan po natin. So, ito po yung pamagat, Freedom from Christ, no? Kayo po ba ay malaya na? Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Muli pa, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo sa amin pong pag-aaral na inyong salita. Panginoon, ito po ay medyo mabigat sapagkat ito po ay doktrina, Panginoon, pero dumadalangin kami sa inyo
ang Banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, patuloy na mag-illuminate, magturo sa amin. Bigyan niyo kami ng puso na mapagpakumbaba at tenga na nakikinig. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo kami ng pag-iisip na free from all distractions. Kasi napakahalaga po nitong turo na ito, Panginoon, sapagkat ito po mga turo ito, patuloy na makakapamuhay kami ng maayos, na magaan sa aming paglakad dito sa mundong ito. Nawa, Panginoon, maging kalakasan ito sa aming spiritual na buhay. In Jesus' name we pray, Amen. So, freedom from Christ, no? So, alam niyo po mga kapatid, yung mga shinare ng mga kapatid kanina dito sa pulpito, nahit po nila yung pong pag-uusapan po natin. Merong nagsabi na yung kalayaan mula sa kasalanan, and then yung isang kapatid naman, sinabi niya na transition. Binanggit niya yung tinatawag na dispensation. Ito pong Books of Galatians, mga kapatid, ito po ay sinulat noong AD 48 to 55. So ito yung panahon na under persecuted po yung mga Kristiyano during that time. At sa pag-aaralan natin, may mga salita tayo maririnig na kagaya ng pagtutuli o your circumcision. So, yung sinasabi sa pagsunod sa kautusan, yung mga bagay na yan, mga kapatid, tama po yan. No? Tama po ang pagtutuli, nakakapagligtas po yan. Tama po ang pagsunod sa kautusan, nakakapagligtas po yan. Pero, by dispensation, iba't ibang panahon po. Kaya po nahit ng kapatid, yung sinabi niya, iba't ibang panahon, no? Binanggit ng kapatid kanina na tayo ay nasa grace period na po. Tama? Naalala nyo? Tayo po ay nasa panahon na ng biyaya, no? So, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. This is a transition letter, no? Ibig sabihin, binibigyan niya ng doktrina yung mga taga-Galatia na wala na tayo under sa kautusan, wala na tayo under sa pagtutuli. And one thing more, ang pagtutuli po dito, hindi po ibig sabihin yung tradition na ginagawa sa mga batang lalaki, no? O sa mga binatang lalaki. Ang pagtutuli po dito, ang ibig sabihin ng pagtutuli dito is salvation based on work, no? Ibig sabihin yung kaligtasan ng tao na nakukuha sa pamagitan ng kanyang gawa, no? Ito po yung ibig sabihin ng pagtutuli sa sinasabi dito sa pag-aaralan natin. Next slide. Ayan. Sinasabi po ni Apostol Pablo, manatili po tayo sa biyaya. Next slide. Binasa na po ng kapatid, no? Itong Galatians 5:1. Alam niyo mga kapatid, itong Galatians 5:1, this is the summary of the book of Galatians, no? Sabi nga po, book of Galatians is more on liberation. Pagka sinabing liberation, pagpapalaya sa atin, no? Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag kayong pasakop ng muli sa pamatok ng pagkailipin. So ano yung ibig sabihin no? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, namatay si Kristo para tayo po ay maging malaya. Okay, yung unang sinabi ng kapatid kanina sa Lord's Supper, tayo ay nakalaya sa kasalanan. Tama? And then, binabanggit din dito ni Apostol Pablo, tayo ay nakalaya sa mga tradisyon. No? Ano ibig sabihin ng kapatid? Ibig sabihin po ng mga kapatid, yung planong pagliligtas ng Panginoon, ito po ay kagaangan sa atin at mapapadali po ang buhay natin. Pero kung babalik ka sa old tradition, susundin mo ang kautusan o yung pagtutuli, no? Pinapabigat mo ang iyong buhay, no? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na malaya na po tayo mga kapatid. Kumbaga, meron na pong kagaanan sa ating buhay. At ito po ang pinakang essence ng gospel, no? It set us free. Pinalaya po tayo sa mga bagay na mga dapat nating gawin para maging we are to be right
in the sight of God, no? So sabi nga po sa sa Isaiah, yung mga kabutihan na ginagawa natin, yan po ay parang maduming basahan lamang po sa paningin ng Diyos. Kahit kailan, we cannot please God, no? So, sinasabi dito ni Apostol Pablo, no, na yung kalayaan na binigay sa atin, dapat hindi natin i-manipulate, no? O papalitan o dadagdagan. Ibig sabihin, yung kalayaan na binigay ni Kristo, ito po ay sapat na, no? At kung mababasa niyo dyan, hindi po natatapos doon sa kalayaan na ibinigay sa atin. Ang next sentence, sabi niya, magsitibay nga kayo, no? Ibig sabihin, we have to stand firm in grace. Maraming mga pagkakataon, no, na ang mga maraming tao, kinikilala nila yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero sometimes merong mga challenges na nararanasan ng mga tao, no? Kuminsan naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagliligtas ni Kristo. Kuminsan merong shaken na nangyayari sa buhay nila. Yan yung nakakaranas sila ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Yung iba, kung kailan kami nagpaligtas kay Kristo, nagkanda malas ang buhay namin. Kung kailan tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas sa aking buhay, natanggal ako sa trabaho. No? Talagang may mga challenges, kuminsan isi-shake po yung pananampalataya po natin. Sabi nga po, faith without tested is faith cannot be trusted. No? So natural po yan sa mga Kristiyano na sinusubok po ang ating pananampalataya. So sinasabi po dito, no, dapat maging matibay tayo doon sa pinangahawakan natin. Whatever man na mangyari sa buhay natin, no? Kung makaranas man tayo ng mga pagsubok sa buhay, at least alam natin ang katotohanan. Amen po ba? Okay, may mga pagkakataon na yung mga natututunan natin, i-challenge yun ng iba eh. Bawa, natutunan mo yung patungkol sa biyaya. Sorry po. Kukontrahin ng iba yan. Eh, hindi naman talaga ganyan ang paraan ng kaligtasan eh. Ngayon, kung hindi ka matibay, kung hindi ka malalim sa pagkakakilala sa ating Panginoong Kristo, kung hindi mo talagang lubusang naiintindihan ng biyaya, mag-challenge ka, maaring mahulog ka uli doon sa dati mong ginagawa. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? No? So, alam niyo, napakahalaga ng pag-aaral, yung deep learning, yung mas malalim na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Iba nakakaranas, naintindihan nila yung kaligtasan ni Kristo. All of a sudden, dadagdagan nila ng, kailangan ganito ang gawin mo. Kasi iniisip ng iba, kulang pa yung ginawa ni Kristo. So napakahalaga, we must stand firm in grace, na yung biyaya na natamo natin, yung kalayaan, no? Dapat kaya natin tindigan. And then sinasabi pa dyan ni Apostol Pablo, na huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkailipin. So sinasabi niya, kuminsan yung freedom, yan yung nagiging dahilan, no? Para bumalik ka sa dati mong ginagawa. Ano ba yung ibig sabihin ng pamatok? So sa English po yung yoke, no? Alam niyo po yung pamatok, mga kapatid? Yan po yung inilalagay sa baka, yung kahoy. Kasi dalawang baka po yan, no? Kaya po dalawa yan, yung bigat na kanilang dadalhin, dapat share po sila. No? Dalawa po silang maghihirap, dalawa po silang mag-aano ng bigat, no? Magdadala ng bigat. Pero ano po yung sabi sa susunod na verse, yung Matthew 11:20. Okay, so dito po sa Matthew 11:26, kapatid, pakitingin mo muna. Yun yung inaano ng pamatok eh. Sabi ni Kristo, lumapit kayo ng mga nabibigitan. 11:28. Ayan. Magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigitang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo, no? Yung sinasabing pamatok, kasama natin ang ating Panginoon Kristo sa bigat ng buhay na dinadala natin.
Pero ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, wala na po tayong gagawin sapagkat ang lahat ng mga bigat ng buhay na dinaranas natin sa buhay na to, mga kapatid, lahat po yan, ang ating Panginoong Kristo ang magdadala. Yung lahat ng bigat na yan, no? So, yung sinasabing pamatok, ibig sabihin, mga kapatid, sabi nga po dyan, no? Mag-aral kayo sa aking mga salita, sapagkat ang aking pamatok ay magaan, no? Ibig sabihin nun, mga kapatid, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yan na po yung kagaangan sa buhay natin. Kung tatanggip na natin si Kristo bilang tagapagligtas ng buhay natin, no? Wala na po tayo sa kautusan. Okay? Balik po tayo sa verse natin. Yan, next slide. Sa verse 3. Ayan, oo, pinatutuhanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya ay may kautangang tumupad ng buong kautusan. So ito yung sinasabi kong pagtutuli. No? Ito po yung ipinagmamalaki ng mga Hudyo, no? Na sinasabi nila kami ay mga tuli. Kaya tingin nila sa mga hindi tuli ay mababa ng uri, no? Madumi, masama, no? Pero sinasabi ni Apostol Pablo, kung sinasabi niyo na kayo ay mga tuli, kailangan tuparin niyo yung buong kautusan, yung commandments, no? Alam niyo mga kapatid, napakabigat po nito mga kapatid, no? Tanungin ko po kayo, kabisado niyo po ba yung 10 Commandments? Okay, alam niyo po ba sa Bible, hindi lang po 10 ang commandments, ang kautusan ng Panginoon. Meron pong 613 commandments, mga kapatid. Alam niyo po ba yun? No? 613, imagine that. Yun ang i-memorize lang natin napakahirap na, mabigat na. Kabigatan na yun. Yung pa kayang tutuparin natin. No? So dito, sinasabi ni Apostol Pablo, na kung pinagmamalaki nyo na kayo ay tuli, kung pinagmamalaki nyo na kayo ay sumusunod sa kautusan, wala kayong dapat gawin kundi tuparin ang kautusan. No? And then next verse. Yan. Kung kayo ay hiwalay kay Kristo, kayo nangag-iibig, naaaring ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. So, gusto ko lang pong bigyan din dito mga kapatid, no? Dito sa Galatians 5, dalawang uri po ng audience ang tao ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo. Yung pong audience na nakakilala ng biyaya, yung grace, pero bumalik po sila sa dati. No? Bumalik sila sa kautusan, bumalik sila sa pagtutuli. And then second audience, yung ikalawang uri ng tao ay yung pong mga false teacher, mga kapatid. Yung pong mga nagtuturo, maling turo, no? Na sinasabi nila na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. Oo, manampalataya ka. Pero kailangan gawin mo itong mga bagay nito. So ito po yung danger, no? At kung doon sa first audience, yung mga naniniwala sa biyaya, no? And then nahulog sila uli sa dating buhay nila, meron po silang penalty, merong punishment, meron po silang offense na haharapin. Mabigat. Lalo pa kaya doon sa mga nagtuturo, yung mga false teacher, mga kapatid. No? Nagtuturo ng mali, okay lang kung sa sarili nila kaya lang, idadamay pa nila yung ibang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, mas mabigat po ang kaparusahan nila. No? Yung sinasabing white throne, blazing hot white throne judgment of Christ. No? So dito, sinasabi ni Apostol Pablo, kung sinasabi nyo na kayo ay tumutupad sa kautusan, na kaya nyo tuparin yung kautusan, ibig sabihin ni Apostol Pablo, kayo ay hiwalay kay Kristo. So, ibig sabihin lang po ito mga kapatid, no? Na ang grace, ang biyaya, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay sapat na, no? At the same time, it was being declared by our Lord Jesus. Nung siya ay nando sa krus, no? Yung 7 last word na sabi niya, it is finished.
ito ay naganap na. Pagka sinabing finish, mga kapatid, may kasunod pa po ba? Wala na. Pagka sinabing finish, yung teacher natin, pagka nag-exam na, okay, finish, titigil na tayo lahat, di ba? Pagka sinabing finish, we don't have to add, hindi na natin dadagdagan. We don't have to continue, hindi natin ipagpapatuloy, no? At sapat na po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, sabi nga po natin, biyaya, kaya nga po biyaya no? Sabi, ito ay regalo, biyaya ng Diyos, no? Pagka sinabing biyaya o regalo, mga kapatid, wala kang pong dapat na gawin. Ang gagawin mo lang ay tatanggapin, tama? Hindi mo na kailangan magpagal, no? Hindi mo na kailangan gawin uli yung ginawa ni Kristo, magpapapako ka. Ibig sabihin, it is finished, satisfied na po ang Diyos Ama, no? Ibig sabihin, wala nang kasunod, hindi mo na kailangan i-continue, sapagkat sapat na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So sinasabi ng mga taga-Galatians, no? Na pinagmamalaki nila kasi ano po ng tao yan Gusto niya palagi niyang meron siyang ambag sa kanyang kaligtasan, no? So yung mga tao yon, nagbibigay ng warning si Apostol Pablo. Sabi niya, hiwalay kayo kay Kristo, kayong nangag-iibig na aariing ganap ng kautusan. So akala nila, magiging justified sila sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero ang sinasabi po ng Biblia, ang Ten Commandments, ang kautusan, ito po ang nagtuturo sa atin kay Kristo. Tama? At ang kautusan, wala kayong mababasa sa Biblia na aariing ganap po tayo. No? Ibig sabihin, mga kapatid, tutor po natin itong kautusan. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan, alam ng Diyos na kahit sa inong tao, hindi niya kayang tuparin ang kautusan. Pagka naintindihan, na-realize ng tao na hindi niya kayang gawin ang kautusan, that is the time na pupunta siya kay Kristo. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Medyo malalim po, pero as much as possible, I try to explain it in an easy way. No? So, sinasabi po dyan, yung mga nag-aakala na sila ay maliligtas sa pagtupad ng kautusan, nangahuhulog kayo mula sa biyaya. So, they have to make a decision kung pagsunod sa kautusan o tatanggapin mo yung biyaya ni Kristo. Yan po ang tanong sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko, matagal na kayong uma-attend dito na sana malinaw na po sa atin yung biyaya na ino-offer ng ating Panginoong Kristo. Okay? Next slide. Ayan. Dito po sa verse 10, at may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsisipag-isip ng ibang paraan, tatapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. So, kung doon sa verse 2, 3, and 4, ito po yung mga audience na, yung mga tao na nakarinig patungkol sa biyaya. At tinalikuran nila yung biyaya ni Kristo. Bumalik sila sa dati nilang ginagawa. While itong verse 10, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa mga false teacher. No? Sabi po dyan, ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsisipag-isip na ibang paraan, datapwat ang gumagambala sa inyo. Yan po yung false teacher. Ibig sabihin, alam na nila yung katotohanan, pero meron pong nagtuturo ng mali. No? At tayo po dito po sa PCBC, we are very certain, na ang ating kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya at ito ay sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo nagtuturo ng plus o kailangan gawin mo ito. Naniniwala po tayo sa PCBC, yung OSAS, once saved, always saved. So yan po yung stand natin, mga kapatid. Babalik po tayo, yung gumagambala, ito po yung mga false teacher, yung mga nagtuturo po ng mali. No? Ito yung nagtuturo na sinasabi, oo, sumampalataya kay Kristo, pero kailangan gawin mo ito,
kailangan umanib ka sa ganito, no? Ibig sabihin, dinadagdagan nila. So para sa kanila, yung mga nagtuturo nito, kulang ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa kanila, ito yung mga taong nangangailangan ng merit, no? Yung self-glory sa kanilang sarili. So sinasabi dyan, ano po yung warning ni Apostol Pablo? Magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. So merong warning, merong hatol, no? Doon sa mga false teacher, at the same time, doon sa mga nakarinig ng biyaya na tinalikuran ng biyaya. Next slide. Okay, dito po sa verse 13 and 15, sabi po dyan, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. So, may danger din po, no? Pagka malaya, no? Sinasabi nila, wala na pala ang sa akin ng kautusan. Hindi po ibig sabihin, gagawin mo na yung gusto mong gawin. No? Hindi natin pwedeng sabihin na wala na tayo, hindi na tayo under sa kautusan. Kung ano yung gusto natin, yun na yung gagawin natin. Kung ano yung maisipan natin gawin, sa tingin natin na mali, na tama, miski mali, gagawin po natin. No? So may danger din po mga kapatid. No? So sinasabi ni Apostol Pablo, oo, malaya kayo, pero dapat pag-isipan niyo yung mga bagay na ginagawa ninyo. No? Upang magbigay kadahilanan sa laman. Kung minsan ito yung nagiging dahilan no? Na bumabagsak po tayo sa biyaya. Kundi sa mamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkurang kayo. Kung nung una, we are enslaved by sin, no? Alipin tayo ng kasalanan. Binibigyan din dito ni Apostol Pablo, oo, hindi na kayo alipin ng kasalanan. You are not under the law, but kayo ay alipin na ng, ano po yung sinasabi niya? Ng pag-ibig. Kundi sa pamagitan ng pag-ibig, ay mga lingkurang kayo lahat. So alipin na po tayo ng bawat isa mga kapatid. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, magmahala ng mga magkakapatid, magtulungan, no? At sinasabi pa dyan, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay ito, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So sabi nga po, kung i-categorize natin, no? I-simplify natin yung 10 Commandments. Dalawa lang po ibig sabihin yan Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay niyo po ibig sabihin mga kapatid? Pero binibigyan din po dito ni Apostol Pablo yung pag-ibig sa kapwa. No? Ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang mga kakagatan at magsasakmalan, pag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. No? May warning din mga kapatid na kung hindi maghahari ang pag-ibig sa inyo, no? Magsisiraan ang bawat magkakapatid, no? Magkakagatan, no? Ano po ang mangyayari? Baka po mawala na itong PCBC. No? And then next slide. Ayan. Ito po sabi ni Apostol Pablo, no? Sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ito po pala yung key, no? Pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero hindi po nagtatapos dun mga kapatid. Kung meron kang pananampalataya, dapat merong gumagawa ng pag-ibig mga kapatid. No? So dito sa pinag-usapan natin na ang kahalagahan ng kalayaan sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga po, meron pong tatlong dahilan kung bakit hindi po ini-embrace ng ibang tao ang krus o yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Unang-una, pagka nakita nila ang krus, ito ay sumasalamin sa kanilang kasalanan. Sa bigat ng kanilang kasalanan. Ang tao ayaw po ng ganyan, no? Nasisisihin mo siya, sasabihin mo ikaw ang may kasalanan. So, ganun po ang perspective ng mga tao. Pagka nakita nila ang krus, nagkakaroon sila ng guilty feelings sa kanilang sarili. No? Kaya ang ginagawa ng ibang tao,
hinahayaan na lang nila, no? Akala nila walang halaga yung ginawa ni Kristo, no? Ginagawa nilang very easy, no? Hindi nila siniseryoso yung maaring kaparusahan na mangyayari sa kanila. And then second, makikita natin dito, bakit yung iba ayaw tanggapin yung sinasabing pagsasakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Second reason is, kasi po tayo po mga tao, gusto po natin lahat ay papuri sa atin. We always look for a self-glorification, no? Gusto natin lagi tayong bida, gusto natin lagi tayong napapansin, gusto natin lagi tayong angat. Pero ang sinasabi nga po ng Biblia, kagaya ng sinabi natin kanina, na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. So ibig sabihin, ang krus, it eliminates our self-glorification. So, ibig sabihin, hindi po natin kayang higitan o tumbasan lamang yung ginawa ni Kristo. Kung ano man po yung mga kabutihang ginagawa natin, no? Yan po ay hindi sapat, no? So sabi nga po yung self-glorification, simula miski sa Genesis, mababasa natin. Nung nagkasala po yung unang tao, ano po ang ginawa niya? Siya ay nagtahi ng dahon ng fig. Ano ba yung fig sa Tagalog? Yung fig, no? Yung fig leaves. Nagtahi siya ng fig leaves. Para, ayun, no? Igos. Dahon ng igos para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ano po ang ginawa ng Diyos? Pinalitan po yung tinahi ng tao ng dahon ng igos. Ano po yung pinalit? Balat po ng hayop. So dito pa lang, talagang very, kumbaga, nature na po ng tao, no? Ang gumawa ng paraan para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Yung sinasabi ni Ezekiel dati na, diskarte. Kung sa buhay na to, kayang-kaya natin dumiskarte para tayo ay umalagwa, para gumanda ang buhay natin. Pero sa kaligtasan, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili po nating diskarte. Ako niyo po ibig sabihin, mga kapatid? At itong krus, ito ang nagsasabi na wala kang magagawa. Very offensive po itong krus no? Pagka nakita ang krus, sinasabi diyan, tapos na ang ginawa ni Kristo. Kung ano man yung gagawin mo, baliwala na yan, no? Yan ay parang madubing basa na lang sa tingin ng Diyos, no? Ibig sabihin, itong krus na to, wala ka nang dapat paghirapan, wala ka nang dapat na idagdag, wala ka nang dapat na ipagpatuloy, sapagkat natapos na. Ang gagawin mo na lang ay manampalataya, tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. So, very offensive sa mga tao sapagkat ang tao laging nag-aantay ng reward. Ang tao palaging nag-aantay ng praises, no? Ang tao palaging gusto niya siya ang bida. Pero sa krus, sa ginawa ni Kristo, kahit kailan, mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki. Okay? And then thirdly, pagka nakita po ang krus, ibig sabihin yan, we have to decide. Magdidesisyon tayo sa sarili natin doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. It's either i-reject natin o it's either tatanggapin natin si Kristo. No? So kaya lang ang iba, no, ang ginagawa sa krus, ginagawang fashion na lang Kung yung iba, sinusuot na lang bilang kwintas, no? Yung iba, ginagawang pampaswerte sa kotse. Yung iba, inilalagay sa harapan ng pintuan ng kanilang bahay para pantaboy daw po ng mga multo o yung mga masasamang espiritu. Kaya lang, hindi nila naiintindihan, mga kapatid, ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, kagaya ng sinabi natin, yung third point natin, we have to decide, pagka nakita natin yung krus, we have to decide kung tatanggapin pa natin yung dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan o i-reject natin at tayo mismo ang didiskarte ang gagawa para tayo po ay maligtas. No? So isang katotohanan, mga kapatid, yung tatlong bagay na kung bakit ang mga tao ayaw kilalanin ng krus, no?
Unang-una yung sinasabing yung depravity, no, of our sin. Second, it eliminates self-glorification. And then third, we have to decide, no, kung tatanggapin o hindi. So bilang konklusyon, mga kapatid, ito po yung konklusyon natin. Sabi po dyan sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Sino po yung biyaya ng Diyos, mga kapatid? Amen. Si Jesus Christ po ito, mga kapatid, no? Na may dalang kaparusahan ba, mga kapatid? Kaligtasan, no? Sa lahat ng mga tao. Hindi sinabing sa mga taga-PCBC lang, sa mga Israelita lamang, in general, no? Ibig sabihin, lahat po gusto pong iligtas po ng Diyos, no? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan sa mga kahalayan ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka pala nalaman natin na tayo ay malaya na sa kasalanan, malaya na tayo para tayo ay maligtas, no? Kumbaga pinagaan ng Diyos ang ating buhay, pinadali, no? Ang kasunod pala nun, pagtanggi natin sa kalikuan. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kung nalaman mo yung katotohanan ng biyaya ng Panginoon, dapat isinasabuhay po natin yan. Tama? Hindi po yung basta narinig lang natin. Isinasabuhay natin. No? Sabi dyan, pagtanggi sa mga kahalayan ng sanlibutan. Once na malaya ka na sa kautusan, sinasabi nga kanina, ito yung nagiging daan para gumawa uli ng kasalanan. Ay, ano pala eh. Ano na pala ako, exempted na pala ako sa Ten Commandments eh. Hindi gagawa na ako ng kasalanan at sinasabi ng iba na ang Diyos, God is love. Ibig sabihin, magkasala man ako, papatawarin ako ng Diyos. Danger po yan, mga kapatid, no? Huwag na huwag po nating gagawing susi o daan yung pagiging malaya natin sa kautusan para gumawa tayo ng kasalanan. No? Sinasabi dyan, maging yung buhay natin, hiwalay na sa kahalayan ng sanlibutan na to. Na kung dati ito yung buhay natin, no? Sabi nga po sa 1 Corinthians, di ba? Tayo po ay bagong nilalang na. And then, sabi pa dyan, ay marapat, mabuhay tayong may pagpipigil. Nako, self-control. Napakahirap po nito, no? Lalo na kung may kapitbahay kayo maingay pagkagabi. Yung inom ng inom, no? Monday to Sunday, walang tigil, no? Mahirap pagpigil, mga kapatid, tama? No? Pero kinakailangan po yan para makita sa atin na tayo ay isang Kristiyano. May kilala po akong ganyan. At matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. So kailangan ipamuhay natin, mga kapatid. So bilang konklusyon, ngayon alam natin, sabi nga ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinalaya ni Kristo. Tama? At sinasabi, manatili tayo sa biyaya. So ang gagawin natin, mamuhay tayo sa biyaya. No? Sabi nga po, kahit na anumang uri ng mga problemang nararanasan ninyo, ito man ay may kinalaman sa pera, no? Kung wala kayong pambayad sa kuryente, sa tubig, no? Diyos na ang bahala dyan. Idulog nyo lang sa Kanya yan, no? Kahit na kayo ay merong mabigat na karamdaman na nararanasan sa mga oras na to, yan ay kayang pag-aanin ng Diyos. Kagaya sabi ni Kuya Aris, we have a God of all comfort. Tama? Lahat ng mga bagay, wala pong mahirap sa Panginoon. No? Wala pong kayang hindi gawin ng Panginoon sa buhay natin. So yan po isang katotohanan na tayo po ay malaya na. Hindi lang tayo malaya sa kasalanan, malaya na tayo sa mga bagay na iniisip natin sa buhay na to. Sapagkat nasa atin na po si Kristo. No? Yung kabigatan na nararanasan natin sa buhay na to, meron na po tayong katuwang. Actually, hindi nga tayo nagbubuhat eh. No? Si Kristo na po ang magbubuhat ng lahat ng kabigatan natin sa buhay na to. So ang tanong, mga kapatid, bilang pagwawakas, kayo po ba ay malaya na, pinalaya na ni Kristo? Sa kasalanan?
Gusto niyo ba ng kabigatan o kagaangan sa buhay? Okay, so we have to decide, accept Jesus as your Lord and Savior. No? Magandang umaga po sa ating lahat.